siya ng itsura ni Selly. Siya namang hirap ng itsura ng mga kapatid niya. Si Darwin ang binatang kapatid niya ay pumasok na piyon kay Mang Kadyo para magkapera lang. Hindi ko nga lang gusto ang itsura at gawin niya dahil habang nagtatrabaho ay nagyoyosi pa. Hindi ko lang pinapansin dahil pareho naman sila ni Mang Kadyo na parang pugon kong sumangalngal ng sigarilyo. Sunod-sunod. Pero kung ako lang ang boss, tatanggalin ko si Darwin. Hindi lang dahil naiirita ako dahil kapatid niya ang babaeng nagyabang sa akin, pero dahil hindi talaga maayos ang trabaho niya. June 2007 kami nakapagpakasal ni Rosana. Bridal car na namin noon ang bagong bili kong pick-up na siyang una kong naipundar sa mga kontratang pinasukan namin ni Mang Kadyo. At noong sumunod na taon, ay agad kaming nabiyayaan ng anak. Babae ang aming panganay. Pero matapos manganak ni Rosana, ay hindi napigilan ng kanyang pagtaba. Minado ako na nawalan ako ng ganang kasama siya pero hindi naman nawawala ang pag-ibig ko sa kanya. Dahil nga, siya'y asawa ko naman. Pero kasabay ng paglobo ng katawan niya ay lumubo din ang sobrang pagkasilosa, mapanghinala at pagka-insecure niya. Madalas siyang magsimula ng away dahil sa selos. Nawala namang basihan. Nawala ng magandang timpla ang aming pagsasama dahil naririndi ako sa halos araw-araw niyang pagbubunganga. Nangyari pa yung diretsong isang linggong hindi niya ako. Sayang naman ang puso niya. Sabi ko, hindi naman sayang. Kasi, ayan yan. Pinayaran ko siya ng 40,000 para sa pamilya sa bahay ko. At gusto ko kayo, kung anong nasa drawing, yun ang sundin mo. Parang hindi mangyayari, Ate Merda. Maraming mali sa plano. At sa tingin ko, dapat niya itong revisan. I-revise? Aba, Kilo, mag-insulto si Selly kapag pinarevise mo ang plano niya. Ano gusto mong gawin ko, Ate Melba? Bahay na madaling mag-iba? At magkakatagas kapag uulan? O i-insultuhin ko siya? Teka lang, bakit? Anong mali sa plano niya? Dito pa lang sa overhang niyang 3 metro, napakahabang overhang ito. Magkakakwak ang biga nito kapag umindol at hindi malayong iba. Pero sabi niya, malalaki daw ang bakal na ilalagay dyan. Pero walang suporta sa kabilang dulo, kaya mahina pa rin Ate Melba. Isa pa, mula sa bubong, saan mo padadalugin ang tubig papunta sa baba? Pero wala siyang poste sa 6 by 5 meters na overhang niya. Hindi kita maintindihan, pero hayaan mo. Ipapalivise ko na lang yan sa kanya. Sabihin mo, Ate Melba, kausapin niya ako tungkol dyan para mas maayos ang pagtatayo dito ng bahay mo. Walang mali siyang sabi ko pero napatitig sa akin si Ate Melba sa community at sabi niya, ikaw namimiss mo si Selly, no? Hindi na lang ako nagsalita. Medyo nagulat pa nga ako dahil halatang mas malapit ang dugo ni Ate Melba kay Selly kaysa sa kanyang kapatid na asawa ko. Pero kahit pa paano, tama siya. Namiss ko din talaga si Selly. Nagawang ipa-revise ni Ate Melba kay Selly ang plano pero hindi humarap sa akin si Selly. Kahit alam kong nandito lang siya, nilagyan na lang niya ng poste sa overhang pero marami pa ring sablay. Hinayaan ko na lamang. Itinayo ko nga ang bahay at ang kapatid niyang si Darwin ang pinasok ni Ate Melba. Kaso, dati pa'y hindi ko na gusto si Darwin. Habang wala ako'y nagtitinda ng dingding si Darwin. Sa exterior wall pa naman, kabingi. Pinagalitan ko, nagtampo at hindi na pumasok. Doon ay sumupit si Selly. Pinarap ko naman. Universal kaya yata, Tiyo, ganito ang buhat ni Selly sa akin. Taray.
nga sa pinsan ko. Huwag mo na kaming hanap-hanapin pa dahil kahit sino, eh wala akong pinagsabihan kung saan kami pupunta. At kahit makita mo kami, hindi ako sasama sa'yo. Wala naman siguro, Mr. Matutuhanan, tamang ako mawawala ka dyan asawa. Alam ko sila. Lahat ng kamag-anak ko ay hinihingi ko ng tulong. Pati ang mga kaibigan ng Rosana na kilala ko at inausap ko. Pero walang nakapagsabi kung nasaan sila. Pati si Selly, hiningan ko ng tulong. Noon, iba na ang pakikitungo ni Selly sa akin. Nag-sorry pa nga siya sa pagkakamali ng kapatid niya si Darwin. Lagi na rin bumibisita si Selly noon sa project ko, pero hindi upang magmurunong, kundi upang matuto. Pero noon, ikaw, sensado ka na, contractor ka na. Hindi naman Selly, nagsisimula pa lang ako. Pero Tino, kung naaalala mo pa, sinabi mo noon sa akin na wala kang pangarap. Yung masaya ka lang araw-araw. Oo, naaalala ko pa yun. Eh, bakit ngayon? May narating ka na. Hindi mo ba pinag-arap ang maging contractor? Hindi, Selly. Nangyari lang. Napunta ako sa ganitong negosyo o trabaho dahil kayo sana. Dahil kayo sana? Ulit yung tanong. Oo, dahil noong nagsisimula pa lang ako bilang yun, araw-araw noon eh, masaya ako. Araw-araw ay inspirado ako dahil kayo sana. Kaya kahit wala akong pangarap noon, ang mahalaga ay araw-araw akong masaya. At dahil doon, sa pinsan mo, ganito. Napaka-swerte pala ng pinsan ko dahil nakatagpo siya ng isang kagaya mo. Oo, dahil si Rosana, nagmahal sa akin noon. Kahit wala akong pangarap. Ngayon siguro, Selly, ay naniniwala ka na hindi lahat ng taong walang pangarap ay walang nararating. Noon papatudot ay nakipag-cooperate sa akin si Selly na iba'y sa pag niya sa bagay ni Ate Melba. Sinunod niya ang mga suggestions ko. At hindi lang napakaganda ang kinalabasan ng bahay, kundi tiyak pang matibay at masarap tirahan. Pagkatapos ng bahay ni Ate Melba, ay 2 projects pa ang tinapos ko sa loob lamang ng 9 buwan. At sa lahat ng pagkakataong maluwag ako, ay hinahanap ko ang makina ko hanggang sa sumapit ang October 2009. Natuntun ko ang kinaroroonan ni Rosana. Kaya kaming nabigla. Takot ang nakita ko sa mga mata niya. Hindi na siya gaano mataba, pero malaki pa rin ang tiyan niya. Yung pala, may bago na siyang kinakasama. Kasi buntis na siya. Kung hindi ko lang napigilan ng sarili ko, baka nawala na sana ako noon. Pero mahal ko ang buhay ko. At ayaw kong mapahamak sa mga taong nasa paligid niya. Kaya hindi ka po magtimpi at umiyak na lamang. Noong pauli na ako, pati anak ko, ayaw nilang iharap sa akin. Umuubong sa isipan ko ang sinabi ni Selly. Noong paalis na ako, matapos kumabibot ang mga kaibigan at kamag-anak ng bago niyang asawa na para bang anumang oras ay maaari nila akong katalin. Di ba sabi ko sa'yo, huwag mo na akong hanapin. Mahirap lang ang buhay namin dito, Tiyo. Pero maligaya ako dahil tapat sa akin ang asawa ko at mahal na mahal niya ako. At kahit anong mangyari, Tiyo, kahit anong mangyari, hindi ko siya iiwanan. Magkahiwalay man kami, hindi pa rin ako babalik sa'yo. Noong pauwi ako sa amin, parang nakabutang ang isip ko sa ginawa ni Rosana. Parang ang sama-sama akong asawa. Ni wala pa nga akong ginagawang aktwal na pagkataksil sa kanya, siguro may mga pagkukulang ako. Pero hindi naman siguro sapat na dahilan ang mga pagkukulang ko para layasan niya at palitan. Masakit ang ginawang yun ni Rosana. Pero sa ngayon, wala akong gustong gawin tungkol doon.
babalik sa akin si Rosana. Sabi ni Ate Melba, ipagkaloob ko na lang daw kay Rosana ang kalayaan. Tutal, marami pa naman daw babae dyan. Isa na si Selly sa mga babaeng tinutukoy ni Ate Melba. Pero pagkamangha pa rin, ang nararamdaman ko tungkol sa bagay na yun dahil kapatid ng asawa ko, si Ate Melba. At paano ganun siya kadaling ipaluwating sa akin na tumingin na lamang ako sa ibang babae. Si Selly, maganda pa rin pero hindi ako ganun kapastos para palitan ang asawa ko. Minsan niya, isa pa, naanan na ang sosyal namin para kay Selly ngayon. Si Rosana pa rin ang mahal ko kahit na ginabi niya ako. Ito ang totoo. Pero pakiramdam ko'y malabo na kaming magkabalikan pa muli dahil nabuntis siya. May anak na siya sa ibang lalaking sinamahan niya. Ang gilas ni Rosana, ang bilis. Wala pang 1 taon mula nung iwanan niya ako, pero noong makita ko siya sa wakas, buntis sa ibang lalaki. Gusto kong sabihin okay lang ako. Ito rin ang gusto kong maramdaman sana, pero hindi eh. Hindi ako okay. Nalulungkot ako at naiinis sa mundo. Kung asawa lang, maraming pwede dyan. Pero kung bakit hindi ko magawang palitan si Rosana? Para kasi hindi naman talaga yon ang solusyon sa problema. Nagdidilim ang mundo ko ngayon. Parang walang saysay ang lahat sa pakiramdam ko. Parang hindi ko kayang mabuhay kapag hindi ko kasama si Rosana. Kahit hindi siya ang pinangarap kong makasama, bakit parang hindi ako masaya ngayon na wala na siya? Ito rin ang dahilan kung bakit sa pangalawang pagkakataon papadudot ay gumugol ako ng maraming oras upang ibahagi ang kwentong ito ng buhay at pag-ibig ko. Sana sa pagkakataon ito, nabasa na. Umaasa ako papadudot at sana'y makakabigyan niyo ako ng kahit kaunting pagpapayag naman. Lubos na Thank you all for watching this here video. Please like and subscribe and follow. Much love from Little Yas to each of you. Content creator.